Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa pipig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa ating serye ng thematic sermon of the Bible every Sunday. Ating pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Heso Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy po natin ng ating thematic sermon of the Bible, tayo po ay nasa aklat ng 1 Peter o ang unang Pedro. Ito po ang pangkalatang sulat sa mga iglesia na isinulat ng mga apostol. So tayo po ay nasa unang Pedro. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan po nating mula sa dilim patungo sa liwanag ng piling bayan. Ang ating pong talata ay matatagpuan po natin sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 9. Right? At ito po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan po tayo sa sandaling ito ng ating pong pananambahan sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe ng Diyos. Let us pray. Dakilang naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Lord, sa gabing ito. Aming dalangin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo kami, Panginoon, sa sandaling ito ng pakikinig ng iyong mensahe. At naway, meron kami, Panginoon, na matutunan at ang magsalita ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang anumang mga balakid sa pangalan ni Kristo na ito ay hindi magiging hadlang sa aming pagsamba sa iyo sa gabing ito. Nilin po namin ang aming mga kapatid na nakatunghay na ikaw po magpapala sa kanila at ang mensahe mo, Panginoon, ay malinaw na magbibigay ng uh, kaliwanagan, Panginoon, sa kanilang mga kaisipan kung ano ang kalalagayan nila kay Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, balikan po natin ang istorya ng aklat ng unang Pedro. At sino bang sumulat nito at anong mga dahilan ng kanyang pagsulat at kung ano ang nangyayari sa panahon na isinusulat ni Apostol Pedro ang aklat ng unang Pedro. Okay? Ang maikling profile po ng unang Pedro, ang may akda po nito ay walang iba kundi si Apostol Pedro, isa po sa 12 disipulo ni Jesus
at leader ng unang iglesia noong first century. Ang mga tagatanggap po nito ay mga mananampalatayang nakakalat sa iba't ibang probinsya ng Asia Minor at sa ngayon po ang tinatawag yang kasalukuyang Turkey. Karamihan po ay nakararanas ng pag-uusig noong panahong ito na isinusulat ni Pedro. Ang layunin po nito ay hikayatin at patatagin ang mga pananampalataya ng mga Kristiyano sa gitna ng pagdurusa at paalalahanan sila sa kanilang bagong pagkakilanlan kay Kristo. At ang pinakatema po dito ay binuo po ng mga tatlong bagay. Una ay yung pag-asa sa gitna ng pagdurusa. Na kahit na anong mga pagdurusa, naroon pa rin ang pag-asa. Pagtawag sa banal na pamumuhay. Pagpapatibay ng pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. So ang susi po sa talatang ito ay binasa po natin kanina. Do sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 9. Paalala na ang mga mananampalataya ng Diyos, right, ay upang magpahayag ng kanyang mga kahangahangang gawa. So ito po yung pinakasusi. Okay? So ngayon ay susuriin po natin yung talata natin na binasa kanina patungkol sa pagkapili o yung pagiging royal priesthood o maharlikang pagkapari ng mga mananampalataya. Okay? Ang tanong po natin pang-analysis number 1, ano po ang ipinapahiwatig ng paglalarawan ng isang lahing pinili para sa mga mananampalataya? Ang sagot po natin diyan ay ipinapakita nito na ang mga mananampalataya ay hindi basta-basta lamang nabibilang sa anumang grupo, kundi sila ay sadyang pinili ng Diyos para sa isang natatanging layunin, bunga ng kanyang pag-ibig at pagpapasya. Kung kaya nga po kung kayo ay nasa kanyang iglesia o kanyang simbahan, kayo'y pinili. At ang pagkapili sa inyo ay bunga ng pag-ibig at pagpapasya ng Diyos. Kaya hindi aksidente na ikaw ay naging Kristiyano o ikaw ay na-born again. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikalawa, ano po ang kahulugan daw ng maharlikang pari sa konteksto ng talata? Ang maharlika pong pari ay sumasagisag sa karangalan at tungkuling espiritual ng mga mananampalataya. Meron pong dangal na mula sa pagiging anak ng hari at tungkulin na maglingkod at maghandog ng espiritual na ah, pagsamba sa Diyos. So, ibig sabihin, tayo pong mga pinili ng Diyos ay mga maharlikang pari. Tayo po ay royal priesthood. Si Kristo ang pinaka-high priest, tayo po ay kasama sa tinatawag nating pagiging yung maharlikang pari na nag-aalay ng ating paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ikatlo, bakit tinawag ang mga mananampalataya na isang bansang nakalaan sa Diyos? Ang sagot po natin ay ito po ay nagpapahiwatig na ang kanilang pagkakinanlan at layunin ay hiwalay sa makamundong pamantayan. Sila po ay inilaan para sa banal na gamit at pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig pong sabihin nito, yung dahilan na kung bakit tayo tinawag, tayo po ay merong pagkakinlanlan. At ito yung tinatawag nating inilaan para sa banal na gamit at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagkapili sa atin bilang maharlikang pari, at tayo'y nakalaan para sa Diyos. Ikaapat,
Ano po daw yung layunin ng pagiging bayang pag-aari ng Diyos? Ayon po sa talata, upang magpahayag ng mga kahangahangang gawa ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, at pagliligtas sa kanilang pamumuhay at salita. So ngayon, dahil tayo yung mga pinili, mga maharlikang pari, inilaan para sa Diyos, so tayo po ay mga instrumento na mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos. At nabanggit natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kabutihan, at pagliligtas. At ito ay makikita sa ating pamumuhay at mga salita. Ano po daw ang ibig sabihin ng tinawag mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan? Ito po ay tumutukoy sa espiritual na pagbabagong nagmumula sa Diyos. Mula sa buhay na hiwalay sa Kanya at puno ng kasalanan, patungo sa buhay na puno ng liwanag, katotohanan, at kalayaan sa ilalim ng Kanyang presensya. Kung kaya nga, tayo nga po ay masasabi nating mapalad. Bakit po? Sapagkat tayo ay may pagkakilanlan at ang layunin nito ay ipahayag ang kapangyarihan, kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa buong sanlibutan. At ang buhay natin ay kakakakitaan sa ating mga salita at gawa. Right? Kaya nga po itong ating pamagat na mula sa dilim patungo sa liwanag ng piling bayan. Ang tanong po natin ngayon ay kapupulutan po natin to ng mga practical na aral at kung paano nating maintindihan yung ating katatayuan kay Kristo bilang mga mananampalataya. Ang tanong po natin ay, paano mo malalaman na ikaw ay nasa liwanag? Right? Ibig sabihin, nasa kaliwanagan ka, nasa katotohanan. Paano mo malalaman? Ang mga practical application na kukunin po natin dito ay magdulot sa atin ng kamalayan sa pagkaunawa kung sino at ano po tayo kay Kristo. Sapagkat tayo po ay hindi lamang po napasama sa isang grupo, no? Kundi sa kanyang iglesia na si Kristo mismo nagsabi na sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Yung batong yan ay walang iba kundi si Kristo. At tayo ay yung tinatawag na maliliit na bato. Upon this rock, I will build my church. Right? Yun ay itong rock na to, walang iba kundi si Kristo. At tayo, yung mga maliliit na bato ay nasa ibabaw niya. Yan po yung ating katatayuan kay Kristo. Kumbaga nga, matibay po ang ating pundasyon. At malalaman natin na yung kalalagayanan, naroon tayo sa katotohanan, naroon tayo sa kaliwanagan, at wala na tayo sa kadiliman kapag tayo ay na kay Kristo. Okay? So ang tanong ay paano mo malalaman na ikaw yung nasa liwanag? Ang una, kilalanin ang iyong pagkakilanlan sa Diyos. So paano mo makikilala yung pagkakakilanlan mo sa Diyos? Huwag kalimutan na ikaw ay pinili. Alright? Maharlikang pari at pag-aari ng Diyos. Itong tatlong katangian na to, itong dalawang katangian na to na makikita natin, pinili, maharlikang pari at pag-aari ng Diyos. So yan ang iyong identity. Huwag mong kakalimutan yan. Kung ikaw ay na-born again, naging isang mananampalataya, naging isang Kristiyano, pinili ka ng Diyos. At ang function mo ay bilang maharlikang pari. Hindi po basta pari. Kaya yung mga nagkiklaim na pari, yung priest natin sa panahong ito, kakaiba po itong maharlikang paring ito sapagkat si Kristo mismo ang kumbaga, nagtalaga sa atin na tayo ay maging maharlikang pari, royal priest. At ang ating pagsamba ay nakarekta sa Diyos. Okay? At ang ating paglilingkod. Ang sabi diyan, pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, you are owned by God and you are His property. Kumbaga, ikaw ay kanyang inaari na para sa kanya.
So ngayon, ano po yung ibinibigay nito sa atin? Ito ay nagbibigay ng halaga at layunin sa iyong buhay. Alright? So yan yung layunin ng buhay mo. Pinili ka para maglingkod sa Diyos bilang isang maharlikang pari. Ang trabaho po ng pari sa lumang tipa, sila yung nag-aalay ng mga handog na susunugin sa pagsamba ng mga Israelita. Merong high priest, right, na siyang pinakapunong saserdote. Pag inaral po ninyo ang priesthood sa Old Testament, ang high priest po ay taon-taon pumapasok doon sa tinatawag nating Holy of Holies, yung kabanal-banalan na lugar. Merong banal na lugar, kabanal-banalan at yung tinatawag nating yung kabanal-banalan na lugar, naroon ang tinatawag po nating Ark of the Covenant. At doon sa banal na lugar, naroon po yung tatlong elemento. Makikita po natin doon yung table of showbread, yung ah, lagayan ng tinapay, and then yung candlestick, yung ilawan, at naroon din naman ang table of incense, yung tinatawag nating insenso. So lahat po yan ng mga picture na yan, na mga elementong yan ay merong spiritual significance. Yung tinapay na kumakatawan kay Kristo, yung katawan niya. At yung ilaw, yung light, ay kumakatawan sa kaliwanagan at kumakatawan din niya sa banal na spirito. At yung incense, yan yung prayer na ah, inaalay para sa Diyos na panalangin. Makikita natin yung significance niyan. Yung tinapay, represent ng Word of God, and then yung light, yung Holy Spirit, and then yung incense, ayan po ang prayer. So bago po pumasok yung high priest doon sa kabanal na banal ng lugar, ginagawa po niya yan. Kumakain siya at nakita din yung simbolo ng Holy Spirit, yung light, na sometimes ginagamit na kaliwanagan, pero yan referring to the Holy Spirit, and then yung prayer na iniaalay ng high priest. Okay? So naroon po siya sa loob ng kabanal-banalang lugar at dala-dala niya yung tinatawag nating dugo ng handog ng sinunog na kumbaga yung tupa na inihandog. At ipapahid niya doon sa apat na kanto ng Ark of the Covenant at yun ay nagtatakip lamang ng kasalanan. So ginagawa yun ng high priest taon-taon. Right? Pero na si Kristo'y dumating, inalis niya ang ating mga kasalanan. Nang siya'y mapako sa krus, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So tayo ngayon, na sumasampalataya kay Kristo, ay naging mga matuwid. Dahil pinili tayo ng Diyos, maharlikang pari, pag-aari tayo ng Diyos. Kaya tayo na royal priesthood, na kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, okay? Dumadaan tayo doon sa banal na lugar at tayo ay nagte-take ng Word of God, puspos tayo ng banal na spirito, naliliwanagan tayo, at tayo nakikipag-usap sa Diyos. At itong tinatanggap ng Diyos na pagsamba. Alright? Kaya bilang mga pinili ng Diyos na namumuhay sa kaliwanagan, mga piling bayan, tatandaan nyo, itong inyong kakalimutan, na ikaw ay pinili ng Diyos. Maharlika kang pari at pag-aari ka ng Diyos. Ikalawa, ay yung mamuhay ng may kabanalan. Alam niyo po ang high priest na pumapasok po dun sa kabanal na banalang lugar. Kapag yan po ay namumuhay sa kasalanan o may kasalanan, meron pong tinatawag na bell yan doon sa laylayan ng kanyang saya, yung kanyang damit. At habang siya naroon nagpupuri, sumasamba sa Diyos, tumutunog po yun. Meron pong tali yan sa baywak. At kapag yan po ay hindi na tumunog yung bell na yan, ibig sabihin,
ay pinaslang siya ng Diyos. Hindi siya nakatayo sa presensya ng Diyos. Kaya ang ginagawa doon ng mga pari ay binabatak nila palabas ng kabanal-banalang lugar. So kaya dito, bilang tayo po ay mga maharlikang pari, tayo po ay inuutusan na mamuhay na may kabanalan. Bilang ano daw, bansang nakalaan sa Diyos. So sikaping maging malinis sa isipan, maging sa pananalita at gawa upang sumalamin sa kabanalan ng Diyos. Hindi po pwede na ano po ito, no, yung maging ritual lamang ang pagsamba. Sapagkat ito ay nangangailangan din ng pamumuhay na mayroong kabanalan. Kaya tayo po ay sinasanctify o binabanal ng Diyos sa araw-araw. Kaya yung araw-araw po nating pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin, yan po ay naglilinis sa ating mga isipan at sa ating mga salita at nakagagawa po tayo ng mga bubuting bagay. Yan po yung salamin ng kabanalan ng Diyos sa atin. Kaya tayo po ay inaanyayahang mamuhay ng merong kabanalan. Ano po? Bagamat hindi po tayo magiging perpekto sa mundong ito, yung pamumuhay po ng may kabanalan ay yan po ay iniuutos ng Diyos sa atin yan. Magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Ibig sabihin, mamuhay po tayo dun sa malinis, tama na pamumuhay. Na hindi tayo nakikisangkot sa mga gawain ng kasalanan at ng kasamaan. Amen. Okay? Katlo, magpahayag ng kabutihan ng Diyos. So isa po itong pagkakilanlang natin. Paano natin ipapahayag ang kabutihan ng Diyos sa mundo? Kung tayo ay ah, walang pagbabago sa ating buhay. Right? So yung pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos ay makikita mo po sa pagbabago ng ating buhay. Okay? So gumamit po o gumamit ng iyong tinig. Gamitin po natin ang ating tinig, yung ating talento, at ang buhay bilang patutuo sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Meron bang nagbago sa iyo nang ikaw ay na-born again, nang ikaw ay maging Kristiyano? Alam niyo po, yung paggamit ng ating tinig ay yan po ay nagpapahayag ng iyong kumbaga kakayahan na may bahagi mo kung ano ang iyong tinanggap, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Nung ikaw ay makasalanan pa. At ito ay patotoo ng buhay mo kung paano ka binago ng Diyos. Kaya nga itong punto natin na to na yung na tayo ay nagpapahayag ng ating ah, pagbabago ng ating buhay kasi dahil nga tayo pinili ng Diyos na maging maharlikang pari at ngayon namumuhay tayo ng may kabanalan, ay gamitin po natin itong ating tinig, ano, itong ating mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Iba-iba po ang ating mga kakayahan. Hindi lahat ay para-pareho. Pero kung ano ang ibinigay sa ng Diyos, yan ang pwede mong maging patotoo. Yan ang pwede mong maging gamitin para ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung tayo magpapahayag ng kabutihan ng Diyos, ay iba-iba yung paraan eh. Yung iba ay dating mahirap, pinayaman ng Diyos. So ginagamit nila yung yaman nila para namang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa iba. Yung iba naman na ang pamumuhay nila talagang nabuhay sa kasalanan, sa bisyo, nung sila'y ma-born again, nagbagong buhay nila, ay pinapakita nila yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung nabalitaan nyo yung buhay ah, ni Tonet Macho no nung panahon ng Itbulaga yata o ng
school bukol. Ito yung istorya ng buhay niya na dating bading ay naging badong na. Sabihin, dating bakla, naging lalaki na. So yung buhay niya ay binago. Yan yung patotoo niya. Kaya tayo na mga mananampalataya, yung ating buhay ay isang patotoo sa mga tao na may pahayag natin kung gaano kabuti ang Diyos. Marami magpapatotoo sa mga buhay ng mga tunay na binago ng Diyos. Yung mga dating bilanggo na nakakilala sa Panginoon, yung dating mga magnanakaw, yung mga dating suwail, yung mga dating mga walang kwentang buhay. Pero nang dahil makilala nila si Kristo, dahil pinili sila ng Diyos, doon naging patotoo ang kanilang buhay kung gaano kabuti ang Diyos. Napakaganda po niyan. Kaya kayo, kung may mga patotoo kayo, kung paano kayo binago ng Diyos dati, wala kayong pakailam, wala kayong pagmamahal, walang kwenta sa inyo makinig ng salita ng Diyos. Ngayon, meron na kasi dahil nga ikaw ay pinili ng Diyos at ikaw ay na-born again, meron kang patotoo sa buhay mo. Okay? Ikaapat, lumayo po tayo sa kadiliman. Paano po tayo lalayo sa kadiliman? Iwasan ng mga gawaing sumasalungat sa kalooban ng Diyos. At patuloy na mamuhay sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ibig sabihin, ngayon narito ka na sa kaliwanagan na intindihan mo na kung paano mamuhay ng tama, ng totoo at mabuti. Huwag mo nang balikan yung dati na madilim na pamumuhay. Kung ikaw ay naki Kristo na, ay inaaki ka ng Diyos ngayon na mamuhay sa kanyang kaliwanagan. Kaya napakahalaga po ng pagbasa ng Bible, pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos. Na lagi kong ini-encourage kayo na makinig. Bakit? Sapagkat diyan ay may iwasan natin na salungatin yung kalooban ng Diyos. Sapagkat kung hindi mo kilala mo Diyos, talagang marami ang pagsuway. Amen? So, paano natin iiwasan ng mga gawaing sumasalungat sa kalooban ng Diyos? Simple lang po eh. Right? Babalik ka uli sa banal na kasulatan. Babalik ka uli sa pananalangin. Babalik ka uli sa pakikinig, pagsamba. Right? At sa gayon, ang mangyayari, maglilingkod ka sa iba. Ikalima po ito, yung paglilingkod sa iba. Okay? Bilang bahagi po ng mahalikang pagkapari, maging tulay tayo upang ang iba ay makilala at maranasan ang kabutihan at pagliligtas ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng umasa na hintayin natin silang pumunta ng simbahan. Hindi po mangyayari yan. Maliban na lamang naghahanap ang tao. Pero tayo ay inuutusan ng Diyos na lumabas para ibahagi ang mabuting balita. Paano natin gagawin to? Kaya nga yung ating access sa Diyos, kasi po tayo sa pananalangin, 24/7 bukas ang langit. Kaya kung gusto mong tumawag sa Diyos, manalangin, tutulungan ka para sa pagliligtas ng ibang kaluluwa, ay sasamahan ka ng Diyos diyan. Tutulungan ka niya. Ipoprovide niya ang kailangan mo paraan kung paano mo gagawin ito. Kaya tayo po nagpe-pray lamang na kung paano tayo umaabot ng mga kaluluwa at kung paano tayo na magbabahagi ng mabuting balita sa ating kapwa. So ang tanong, kung ninanasa po natin na may bahaging mabuting balita, unang-una sa ating pamilya, ay napakaganda na manalangin. Lagi nating ipinapanalangin yung kanilang kaligtasan, na naway magkaroon ng pagkakataon na maintindihan nila ang mabuting balita upang sila man ay makapakinig at maligtas. Maliban na merong mangaral sa kanila, hindi sila maliligtas. At kung hindi ka namang sinugo, hindi ka mangangaral. At kung hindi ka pinili, paano ka mananalangin? Mga kaibigan at mga kapatid, mapalad po tayo ng mga pinili ng Diyos.
sapagkat tayo po ang tinatawag na maharlikang pari o royal priesthood na sa Old Testament, yung mga Levites na tinatawag na priest, okay, sa kanilang line, ngayon ay halos lahat na. Tinawag po tayong royal priesthood. Ibig sabihin niyan, bilang pari o saserdote, tayo ay naglilingkod sa Diyos, direkta. Hindi po 'to yung mga paring Katoliko na sinasabi natin na na sila lang ang puwedeng maglingkod o puwedeng tawaging pari. Tayo po ay maharlikang pari ang tawag sa atin. Royal priesthood po tayo. Ibig sabihin pagka royal, maharlika, ay galing ka dun sa sa linya ng maharlika at ang Diyos ang nagbigay niyan para sa atin. Kaya bilang bahagi ng maharlikang pari, maging tulay tayo upang ang iba ay makilala at maranasan ang kabutihan at pagliligtas ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. Yan ang ating mga pribilehiyo bilang mga na-born again, bilang mga Kristiyano, na tayo ay pwedeng manalangin sa Diyos. Walang hahadlang, sapagkat yan ay pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. At bilang anak niya, ay ginawaran niya tayo ng karapatan na tumawag sa kanyang Aba o ating Ama. Kaya wag niyong panghinayangan ang anyong mga panalangin. Pwede kayong dumaing sa Diyos kung ano man ang inyong mga kahilingan. At yan ay pagkakaloob ng Diyos sa inyo ayon sa pagkapili niya sa inyo. Ngayon, kung hindi mo pa naiintindihan itong aking sinasabi, balikan mo ulit yung una. Tandaan niyo mga kapatid, pinili ka, right? Pinili ka bilang bayan ng Diyos. Pinili ka bilang maharlikang pari. Ikaw ay tagapagmana ng kaligtasan. Binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. May karapatan kang tumawag sa Diyos araw at gabi, 24/7 yan. Kaya huwag tayong mag-atubili na dumaing sa Diyos sa ating mga pangangailangan sapagkat ang Diyos ay hindi bingi at alam niya ang ating kailangan at siya tutugon sapagkat kailangan mo. Amen po. Alright? So, budin po natin, pinili ng Diyos ang kanyang bayan upang maging mahalikang pari at nakatalagang bansa upang ipahayag ang kanyang kamanghamanghang mga gawa at mamuhay sa liwanag na nagmula sa kanya matapos silang tawagin mula sa kadiliman. Kaya nga mga kapatid, ang ating identity, tayo po yung mga pinili. Tayo mga Pilipino, pili na, pino pa. Kaya nga Pilipino, So pinili tayo. At ang layunin ng Diyos sa atin, ipahayag yung kanyang kamanghamanghang gawa. Mga kapatid, mayroong propesiya sa mga Pilipino. Tayo ay pili na, pino pa. Na tayo ang gagamitin ng Diyos sa huling panahon na ibahagi ang mabuting balita sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay isa sa pinili ng Diyos at naunawaan mo yung mensaheng ito, ay magsimula ka ng manalangin na ituro sa iyo ng Diyos ang daan kung paano magagawin ang pagpapahayag ng mabuting balita. So ito ay kinakailangan na tayo ay namumuhay sa kaliwanagan ng mabuting balita. Kailangan natin ang salita ng Diyos na mag-uudyok sa atin, maggagabay sa atin para makasunod tayo sa kanyang kalooban. Maraming mga Kristiyano ang nagiging bulag sa katotohanan na hindi nila nakikita yung pagkapili sa kanila ng Diyos na ikaw ay kakaiba. Kumbaga, hindi ka karaniwan doon sa karamihan. Sapagkat ang iyong pagkakilanlan, ikaw ay maharlikang pari. Pinili ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Paano mo gagawin to kung hindi ka mag-aaral, magbabasa ng Bible, makikinig ng salita ng Diyos? Kaya nga po itong ating
pinapahayag ngayong gabi ay para makita natin ang ating kalalagayan. Ano bang gagawin natin? Paano ba tayo magiging liwanag o paano tayo makapupunta sa liwanag? Mga kapatid, itong tanong na 'to ay nasagot na po natin, ano po. At ito yung ating pagmumuni-munihan ngayong gabi, yung self-reflection. Ang tanong natin ay, ako ba'y namumuhay bilang tunay na pinili ng Diyos? Kasi po yung mga maharlika, ang kilos niyan ay talagang pangmaharlika. Kung alam po ninyo yung mga royal blood na mga nasa linya ng mga hari, yan po ay ano, kumbaga merong may breeding. Meron silang ugali na tama at wasto. At sila ay namumuhay na merong tinatawag na dangal. Kaya yung tanong natin, ako ba'y namumuhay bilang tunay na pinili ng Diyos? Ikalawa, nakikita ba sa aking gawain at ugali ang liwanag na ipinagkaloob sa akin? Sa totoo lang, nasa liwanag na tayo, wala na tayo sa kadiliman. Okay? Yung gawain at ugali mo, nagbago ka ba? Nabubuhay ka ba sa katotohanan? O nabubuhay ka pa rin sa kasinungalingan? O nabubuhay ka sa bisyo, sa kasalanan? Mga kapatid, napakaganda po na pagbulay-bulayan yan. Ikatlo, ano ba ang mga aspeto ng kadiliman sa buhay ko na dapat kong talikuran? Tayo ba ay nabubuhay pa sa kadiliman? Kasi kung nabubuhay tayo sa kadiliman at sinasabi nating nasa liwanag tayo, ay ginagawa nating sinungaling ang ating mga sarili. Kung ikaw ay nasa kaliwanagan na, hindi mo nagagawin yung dati. Sapagkat yan ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, hindi naman tayo magiging perpekto sa panahong ito. Pero tayo ay ini-encourage na mabuhay na may kabanalan. Na talikuran na natin ang kasamaan na binabanggit ng banal na kasulatan. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kay Kristo. Ikaapat, paano ko maipapahayag sa iba ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa akin sa paraang totoo at makabuluhan? Yung totoo at makabuluhan. Paano ba nating maipapahayag yung kabutihan na ginawa ng Diyos? Mga kapatid, mga kaibigan, sa gabing ito. Kung ang mabuting balita, naintindihan mo na si Kristo ang tagapagligtas, na born again ka, at ikaw ay lumalago sa pagkakilala sa Kanya, sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin, nakikinig ng salita ng Diyos, sumasamba, inaakay ka ngayon sa paglilingkod. At ang paglilingkod na yan ay ipahayag mo ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyo. Kung naalala po nyo yung babaeng Samaritana na doon sa well, sa balon, na sinabi ni Kristo kung sino siya. At nang mapagtanto nitong babaeng ito ng isang patotot siya, na sabi ni Kristo na yung kinakasama mo hindi mo asawa. So, yung tubig ng buhay na hinihingi niya ay ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kaya nung ipahayag niya sa mga tao, sabi niya na nakita ko na ang Kristo. Dumating na ang Kristo. So, nagpahayag siya na yung Mesiyas ay dumating na. Kaya nga yung Kristo na nagpakita at nagpahayag ng katotohanan sa atin. Yung pagpapahayag ng kabutihan niya sa atin. Kasi yung doon sa istorya, makikita niyo yung tubig na nagbibigay ng buhay. Si Kristo yun, tubig na nagbibigay ng buhay. At doon makikita natin kung ano naging reaksyon ng babae. Nang makita niya na ito na yung Misaya, ibinalita niya sa buong nayon. So yan po yung tinatawag na pagpapahayag. Na yung ginawa ni Kristo sa buhay mo
kung paano kanya binago, ganun mo ibinabahagi kung paano kanya binago. Amen po. Kaya magandang pagbulay-bulayan 'to. Ano ba yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa'yo? Ibahagi mo yan sa iba. Kung paano binago ng Diyos ang iyong kaisipan, ang iyong puso, ang iyong pag-uugali. Na dati maramot ka, ngayon nagbibigay ka na. Dati suwail ka, ngayon masunurin ka na. Alright? Dati wala kang pakialam, ngayon may concern ka na. Right? Ibig sabihin, mayroong changes sa buhay mo. Pero yung mga tao na hindi na nakinig ng salita ng Diyos at hindi naman nagbagong buhay, may malaking katanungan diyan. Baka yan ay nasa isip lang. Kasi yung mga totoong binagong buhay, nagbago talaga ang pamumuhay. Nagbagong buhay, nagbagong pamumuhay. At ito yung ninanais ng Diyos na maging kasangkapan para maibalita natin yung kabutihan ng Diyos. Marami ng patotoo. Yung mga dating mga talagang grabe. Katulad ni Apostol Pablo, isang dating pariseo at mamamatay tao. Pero dahil kay Kristo, nagbagong buhay niya. Maraming kwento. Mula nung first century hanggang sa ngayon. Hindi mo na mabibilang yung mga tao na binagong buhay. Iba-iba po ang kwento. Kaya pag ginamit ka ng Diyos, talagang ipinapakita mo ngayon ang pagkakilanlan mo na ikaw ay dakilang pari o maharlikang pari. Pinili ka ng Diyos. At para yan sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So ngayon, ano po yung pangunahing prinsipyo na nakita natin dito? So tayo po bilang mga pinili ng Diyos ay tinawag upang mamuhay ng hiwalay para sa Kanya at magpahayag ng Kanyang mga dakilang gawa sapagkat iniligtas niya tayo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kahangahangang kaliwanagan. At ito po ay nagbibigay din sa tatlong mahalagang bagay. Una, yung pagkakinlanlan. Ang tawag natin dyan, identity. Tayo ay lahing pinili, maharlikang pari, at bayan ng Diyos. We are, kumbaga, bayan ng Diyos. Tatlo, no? Pinili, maharlikang pari, bayan ng Diyos. Anong layunin? Upang magpahayag ng kabutihan at kahangahangang ginawa ng Diyos. So tayo po yun na magpapahayag. At ikatlo, yung pagbabago. Mula sa kadiliman, patungo sa liwanag ng Diyos. Tayo ngayon ay nasa liwanag na. Pero kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay nasa liwanag pero namumuhay ka sa kadiliman, isa kang sinungaling. Hindi pwede tayo makapagsinungaling sapagkat yung mga nilagay na ng Diyos sa kaliwanagan ay namumuhay na sa kaliwanagan, hindi na sa kadiliman. Amen? Kaya tandaan po niyo itong mga prinsipyong ito. Yung identity mo, yung purpose, at saka yung transformation mo. Pagkakilanlan, layunin, pagbabago. So yan po yung tatlong pangunahing prinsipyo dito sa talatang ito. Sana ay meron po tayong napulot na mensahe sa gabing ito na tayo po ay ng mga piniling bayan ng Diyos sa kaliwanagan. Magpahayag tayo ng kabutihan ng Diyos. Right? Tayo po manalangin. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, na napagpala mo po ang bawat isa na nakikinig sa gabing ito. Ikaw rin po, Panginoon, na kumilos sa buhay ng bawat isa. Na makilala nila ang kanilang pagkakilanlan, ang kanilang layunin at pagbabago. Makita nila, Panginoon, kung paano mamumuhay sa liwanag. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming makita at mapaghiwalay ang dilim sa liwanag. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin, na dinala mo kami sa kaliwanagan dahil kay Kristo. Salamat, Panginoon, sa
pagkakataon na kami po ay nakapaglilingkod sa iyo sa paraang itinakda mo para sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya. Nawa'y patuloy mo kami na turuan pa na upang kami makasunod sa iyong mga kalooban. Ikaw po magpapala sa aming mga kapatid na nakatunghay sa gabing ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Right? So kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magbigay ng inyong mga tithes and offering. Nakakare off po sa ating kapatid na Merlinda. Right? So next week po, o next Sunday pala, ay yung online po natin ay English version sapagkat ako po ay speaker muli sa Shepherdton Presbyterian Church on this coming Sunday. Right? So then, on Tuesday, Wednesday, hanggang Thursday, tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglilingkod sa paraan ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa aklat ng kawikaan. So, ni-encourage ko yung ating mga scholar. Kung kayo ay may takdang isip na, dapat nakikinig kayo. At lagi ko nang sinasabi doon sa mga scholar natin na kayo ay mag-online. Na yung kahit na anong araw doon sa Tuesday, Wednesday, o Thursday. Iilan lamang ang nakikita ko po dyan na naka-online. Yung magulang, hiwalay pa yun. Kung parents kayo, encourage nyo yung mga anak nyo na makinig din. Sapagkat ito lang yung paraan natin na matuto sila sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ini-encourage ko, ngayon kung may pasok naman yan, sa hapon pwede kayong makinig. Okay? So sa ating pong pangwakas na panalangin, panalangin po natin ating offering and then tsaka po benediction. Alright? Let's pray. Dakilan namin Diyos, sa aming dinadalangin sa iyo ang aming mga kaloob na ikaw po magpapala sa mga kapatid namin na magbibigay, Panginoon. At katulad po ng aming nabanggit, Panginoon, na dating mga kuripot, ngayon ay masagana na, dating walang-wala, ay ngayon meron na. Yan po ay isang pagbabago ng pagkapili mo na kami tinawag mo maging maharlikang pari. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Lahat ay galing sa iyo. Nadalayan po namin ang lahat na ito, Panginoon, na ikaw po magpapala. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Ulitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa't ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa't subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at makatulong na mahimbing at ihanda kayo ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo at sa mga darating na Tuesday, Wednesday, and Thursday. God bless you.